Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Umamin ka na kung ayaw mong maging kriminal ako! Sige! Sumiksik ka dyan sa ulunan ng kaba para malambot ang babagsakan mo kapag ipinutok ko to sa'yo! O sige, putok mo! Kung talaga makitid ang utak mo, sige, patayin mo na ako! Kaya iputok mo na yan, Gabriel! Iputok mo! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Wala raw lihim na hindi nabubunyag at kahit pilit nating ikubli, ay darating pa rin ang takdang panahong ito ay malalantad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Gabriel sa ating dulang sa kanyang panahon. Meron akong good news sa'yo, Gabriel. Ano yon? Hulaan mo muna. Hindi naman ako manghuhula eh. Basta, hulaan mo muna. Bakit ba ako kinakabahan ng ganito? Mukhang dumating ang araw na kinatatakutan. Uy, ano ba? Natahimik ka naman dyan. Sabihin mo na kasi. Huwag mo na akong ibitin. 2 months na akong pregnant. Congratulations! Magiging daddy ka na. Sinasabi ko na nga ba eh. Diyos ko naman. Bakit? Ano ba kasalanan ko? Uy. Lagi na lang ganito ang ikot ng aking mundo. Ano ba? Bakit parang malungkot ka? Ikaw ba natutuwa? Of course, natutuwa ako. At sa wakas, magiging tatay na ako. Ano nga nangyari yun? Don't tell me may nakasalisi sa'yo. Oo. At malakas ang kutob ko. Malamang nakikita pa rin sila ng dati niyang boyfriend. Nakasisiguro ka ba? Baka naman hinala mo lang yan. Romy, hindi ako maaaring magkamali. Pinagtataksilan ako ni Melinda. Paano mangyayari yun? Ikaw ang asawa? Basta sigurado ako. May ibang lalaki ang asawa ko. Paano ka nga nakatiyak? Hindi ako pwedeng magkamali. At kapag hindi ako nakapagpigil, baka makapatay ako ng tao. Ginagabi ka yata, Gabriel. Dami kasing trabaho sa opisina eh. Sakit nga ng ulo ko. Ah, ganun ba? O, sige, maupo ka muna dito sa sofa. Mamasahihin ko yung ulo mo. O, yan. Patong mo dito sa lamisita yung paa mo para nakarelax yung position mo. Ay! Naku, nasipa ko yung ashtray. Sandali, pupulutin ko. Teka, ano bang ibig sabihin ito? Ano pa? E di, ubos na sigarilyo. Oo nga, pero hindi ito ang brand ng sigarilyo ginagamit ko. Kaya sinong nanigarilyo dito? Ha? Ako. Akong nanigarilyo. At kailan ka pa natutong manigarilyo? Di kasi kumapakali kanina eh. Kaya nanigarilyo ko. Isang stick lang naman. Ang galing ko, Martin Melinda. Pero patutunayan ko sa'yo na mas magaling akong umarte. Pero hindi ka dapat naninigarilyo. Makakasama sa'yo to eh. Lalo na sa magiging baby natin. Sorry na. Hindi na mauulit. Ay, tama po kayo, sir. Meron po lalaki na pupunta sa inyo. Nakita ko po kahapon. Pumasok sa bahay ninyo. Anong itsura niya? Ang matangkad po, kulot ang buhok, at merong bigote. Tama ang hinala ko. Si Victor nga dati niyang boyfriend. Yun eh. Sige, salamat. Ang galing mo talaga magmarites. Ay, Oh, eto. ay, naku. Sa'yo na yan. Hindi, wag na, sir, wag na.
Malaki na pinibibigay niyo sa akin. Sige na, kunin mo na. Basta sabihin mo lang sa akin ang mga pangyayari na dapat kong malaman. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Wala ka talagang kadala-dala. Iniputan ka na nga sa ulo ng dati mong asawa. Pagkatapos, heto na uli. Napindeho ka na naman. Eh kasi naman, tatanga-tanga ka. Ma, pwede ba? Huwag niyo na nga akong sisihin. Lalo na ako natataranta eh. At anong gusto mo maging reaksyon ko? Matuwa pa ako? Pwede ba? Huwag mo hayaang madungisan ng kung sino-sino lang ang malinis at marangal nating pangalan. Ano po bang dapat kong gawin ngayon, ma? Ano ba? Eh di palayasin mo na ang malandi mong asawa. Eh di kung gusto mo, ako mismo ang magpapalaya sa kanya. Kakalbuhin ko siya at kakalad ka rin kong palabas. Gabriel, anong ibig sabihin nito? Bakit may hawak kang baril? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ang baril na ito ang ginamit ng asawa ko nang nagpakamatay siya. Nagpakamatay ng dati mong asawa? Akala ko ba aksidenteng kinamatay niya? Nagpakamatay siya dahil nakonsensya. Pinagtaksilan niya ako. Kaya naman isang ahas ang napatay ng baril na ito. Oo. Ano kaya kung patayin ko ang isa pang ahas? Teka. Bakit mo tinutok sa akin ng baril? Sabihin mo sa akin, si Victor ba ang ama ng dinadala mo? Ano? Anong pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan pa! Alam ko nagpupunta dito si Victor. Oo. Aaminin ko, nagpunta nga siya rito. Pero wala kaming ginagawang masama. Pwede ba huwag mo akong gaguhin? Umamin ka na! Si Victor ang ama ng ipinagbubuntis mo! Ikaw ang ama nito. Maniwala ka. Hindi kita pinagtataksila. Bawag ako, Melinda! Bawag ako! Yun yung sabihin mo sa akin. Paano ako ang magiging ama ng dinadala mo? Hindi. Hindi totoong sinasabi mo. Umamin ka na kung ayaw mo maging kriminal ako! Sige! Sumiksi ka pa sa ulo ng kama para malambot ang babagsakan mo kapag ipinutok ko to sa'yo! Sige! Iputok mo! Kung talagang makitid ang utak ko, sige, patayin mo na ako! Sige na, putok mo na yan, Gabriel! Iputok mo na! Kailangan kong bilisan ang pag-iimpake. Hindi ako dapat na magtagal pa rito. May tao. Sino kaya to? Dr. Mendez, mabuti naman ba't napasyal kayo? Paano po ninyo nalaman na dito ako nakatira? Talagang hinanap kita, Gabriel. May importanteng bagay akong sasabihin sa'yo na dapat mong malaman. Sige po, Doc. Pasok kayo. Sa loob na tayo mag-usap. Hindi ka baog. Doc, nagbibiro ba kayo? Yan ang totoo. Hindi ka talaga baog. Pero, paano nangyari yun? Patawanin mo ko kung niloko kita. Si Cathy talagang baog. Kaya hindi kayo nagkaanak nang magligbin kayo. Malaking utang ko sa kanya at may kaso kong istapa kaya napilitan ako makipagkutsaba sa kanya para maabsuel tong kaso ko. At pinalabas niya na ikaw ang baog at hindi siya. Bakit naman po ginawa niyo yun sa akin? Masyado kasi siyang desperate at gusto ka niyang idamay. Doc, bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin to?
Ang inaasahan ko kasi magpapatingin ka sa ibang doktor at malalaman mo rin ang katotohanan. Siya nga pala, di ba may asawa ka na ngayon? Kumusta na kayo? Hindi pa ba nagbubunga ang inyong pagsasama? O ano? O di naniniwala ka na sa akin ngayon? Akala ko talaga katapusan ko na kanina. Hinimatay ako sa takot. Oo na. Naniniwala na ako. Buti na lang pala nakapagpigil pa ako. Dahil ko nagtataon, sigurado hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pero cute yung 3 butas na ginawa mo sa kisame natin, ha? O, tingnan mo. Oo. At alam mo ba kung anong ibig sabihin ng 3 butas na yan? Ano? Ano pa? Eh di I love you. Meh. Oo. Mahal na mahal kita, Melinda. At ngayong may bago na akong inspirasyon, lalo ako magkusumikap para mabigyan ko kayo ng mas magandang kinabukasan. At sana, patawarin mo ako kung pinagdudahan ko ang pagmamahal mo. Mahirap maging biktima ng maling akala dahil nabubuhay tayo sa kasinungalingan. Subalit ang katotohanan ay patuloy pa ring mananaig at siyang magpapalaya sa atin sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas, Leonel Benjamin, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, at Phil Cruz. Special sound effects Jerry Mutia. Technical supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Toti Sandoval. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Bakit ka ba nakikikalam sa akin? Ampun ka lang naman ni na tita. Ako ang kadugo. Oo, ampun nga lang ako. Pero ako naman ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hindi tulad mo. Kadugo ka nga, pero anong klase? Kadugong perwiso. Nagbibigay ng problema, lalo na kay inay. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Makakaya pa bang harapin ng tao ang buhay kung pakiramdam niya siya'y nag-iisa na lamang? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Tessa sa ating tunang sa kanyang panahon. Ay, ate. Bakit niyo naman ako iniwan? Paano na ako ngayon? Sana isinama niyo na lang ako nung umalis kayo dito sa bahay. Para magkakasama na lang tayo namatay. Tessa. Dinalang kita ng sopas sa tinapay, pamangkin. Eto, kumain ka. Ayoko pong kumain. Tito, yan. Pero kahapon ka pa hindi kumakain. Baka kumapano ka na niyan. Mabuti nga po magkasakit ako. Para mawala na rin ako. Dahil mag-isa na naman ako eh. Huwag mong isipin yan. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Ako rin.
Dahil kapatid ko ang iyong ina. Parang hinintay lang nila na makagraduate ako ng high school. Tsaka nila ako iniwan. Sama-sama pa silang tatlo ng maaksidente. Tanggapin na lang natin na hanggang doon na lang ang buhay nila. Tessa, hindi ka nag-iisa. Narito pa ako. Kami, ng Tito Reden mo. Ophelia. Nakahanda kaming tulungan ka. Nailibing na pala ang nanay, tatay at ate mo, Tessa. Oo, Jane. Pasensya na ha. Hindi kami nakarating sa libing. Okay lang yun. Di bale, tutulungan ka na lang namin ni Nico para maging masaya. Oh, tama. Para makalimutan mang masakit na nangyari sa buhay mo. Mahirap kong makalimutan yun. Hindi ko nga alam kung makakaya ko pa mabuhay. Kaya mo yan. Oo nga. Tutulungan ka namin ni Jane. Oo, tama yan. Oh, tulad ngayon, sumama ka sa amin. Mamamasyal tayo para maging masaya ka. Sabi ni Ricky, umalis ka raw kanina. Oo, Reden. Pinuntahan ko si Tessa sa bahay nila. Alam mo, malayo dito ang bahay ni Tessa. Mahirap mo siyang masubaybayan at matulungan sa kanyang kalungkutan kung mananatili siya doon. Totoo yun. Gusto ko nga sanang dito na siya patirahin sa atin. Iyan talaga ang sasabihin ko sa iyo, Ophelia. Ibenta mo na lang ang bahay nila. Gamitin na lang ni Tessa yun sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bakit nga ba hindi? Tama. Yun ang gagawin ko para makasama na natin dito ang pamangkin ko at mabawasan na ang lungkot niya. Masakit talaga nangyari kay Tessa. 3 mahal niya sa buhay ang kinuha sa kanya ng sabay-sabay. Kaya dapat lalo nating ipadama sa kanya ang ating pagdamay at pagmamahal. At bilang asawa mo, handa kitang tulungan. Ayos talaga yung pagkakalipat mo kinahaling Ophelia, Tessa. Oo, di ba? Napalapit ka ngayon dito sa bahay namin. Tama. Kaya madalas ka na naming nakakasama sa mga gimmick, iba? Bakit sa ganitong inuman? Dito na Jane. Oo nga. Ay, tsaka, mas masaya na ako ngayon. Oh, Jesus. Sabi ko sa'yo hindi mo pagsisisihan na sumama ka sa barikada namin. Yun! At lalong hindi ka magsisisi kung sasagutin mo na. Baka bola lang yan, ha? Tiyo! Bola! Kung gusto mo pumunta ka agad tayo sa langit. Hindi ko kaalalanin mo, nandito pa ako, ha? Uy. Sabihin mo yan, pag kayong dalawa na lang. Ako, kahit pa maging kami, Jane, hindi ako papayag. Nadalhin niya ako sa langit. Ayaw mo? Tessa, masasaya ka kapag ginawa natin yun. Gago. Kala mo siguro, kilasing ako, may isahan mo ako, no? Kung mabuntis mo ako, ano na? Ha? No! Sasagutin kita. Pero, tsaka ano yung churva? Carva. May binili po akong pagkain.
para mapagsaluhan natin ni Itay. Tara po, kain na tayo. Parang ang saya mo ngayon, Ricky. Oo nga. Ano ba meron? Sabi po kasi ng boss namin, bibigyan daw po ako ng incentive sa anniversary ng company namin. Dahil ako raw pong napiling Employee of the Year. Oh? Tapos, sumweldo pa po ako ng malaki ngayon. Talaga? Bakit anak? Marami po akong overtime eh. Kaya nga po bumili ako ng masarap na pagkain para sa atin. Di kumain na kayo. Malamang gutom ka na niyan. May gusto po, sabay-sabay na po tayo eh. Hinihintay ko pa kasi ang pinsan mo. Titirhan na lang po natin siya. Baka malipasan na naman kayo ng gutom sa kahintay sa kanya eh, tulad ng mga nakaraang gabi. May katuwiran ng anak natin, Ophelia. Sabayan na natin ang anak natin kumain. Baka lasing na naman ang pamangkin mo pag-uwi at hindi nakakain. Pasensya na sana kayo kay Tessa, ha? Alam naman ninyo kung bakit siya nagkakaganon, di ba? Alam ko po, pero dapat maging matatag na siya. Dahil kung nakikita siya ng pamilya niya, tiyak na hindi rin nila magugustuhan ang ginagawa niyang pagsira sa buhay niya. Ophelia, nakita ko kanina si Tessa. Kasama niya si Jane. Nagiinuman sila at may kasamang mga lalaki. Ano? Nag-aalala ako para sa kanya. Baka mapahamak siya dahil sa ginagawa niya. Naku, ang batang yun talaga, oo. Mali na nga ang kanyang paglalasing. Nakikipag-inuman pa sa mga lalaki. Baka mapagsamantalahan siya ng hindi niya nalalaman. Ano pa bang dapat kong gawin sa pamangkin ko? Lagi ko naman siyang pinangangaralan. Pero parang walang bisa sa kanyang lahat ng sinasabi ko. Isama natin siya sa ating dalangin sa Diyos, Ophelia. Para mapagtagumpayan niya ang labis na pangungulila sa kanyang kapatid at mga magulang. Makikigising ka ba? Kay Ricky. Ikaw, bakit ngayon ka lang? Halos madaling araw na. Lasing na lasing ka pa. Wala, nagkasarapan kami ng inuman ni Jane eh. Gabi-gabi ka na lang ganyan. Pati si Inay laging napupuyat dahil sa'yo. Kaya nga ako naghintay sa'yo ngayon eh. Dahil naaawa na ako sa kanya. Ano naman, bakit ako nagkakaganito, diba? Gusto ko makalimot sa masakit na nangyari sa buhay ko. Pero hindi yan ang solusyon sa problema mo. At ano? Ano ang solusyon? Hindi naman ibabalik ng Diyos si ate at ang mga magulang ko. Dahil ano sila, kinuha niya na. Pero hindi dahil doon, sisirain mo na rin ang buhay mo. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Ampun ka lang naman ni na tita. Ako ang kadugo. Oo, ampun nga lang ako. Pero ako naman ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hindi katulad mo. Kadugo ka nga pero anong klase? Kadugong perwisyo. Nagbibigay ng problema lalo na kay Inay. Masakit ang nangyari sa akin. Kung nakikita ka lang ng pamilya mo ngayon, tiyak na magagalit din sila sa ginagawa mo. Dahil sinisira mo ng buhay mo. Piniperwisyo mo pa ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Ituwid mo ng maling ginagawa mo, Teresa, para huwag kang mapahamak. Saan ka mo nagpunta ang pamangkin mo? Sa bake shop? Oo, Reden. Ngayon daw ang simula ng kanyang trabaho doon. Mabuti naman at naisip niya magtrabaho. Sa ganung paraan, malilibang na siya. Malalayo pa sa maling barkada at kikita pa siya. May palagay ako na natauhan si Tessa sa mga sinabi sa kanya ni Ricky. Narinig ko kasi ang pag-uusap nila nung isang madaling araw. Sana nga.
Sana ito na ang maging simula ng kanyang pagbabago. Tessa, Uy, Nico! Ikaw pala! buti naman nakita kita dito sa sakayan ng jeep. Ilang linggo ka na namin hindi nakakasama sa mga inuman at lakaran ah. Oo nga eh. Hindi mo rin sinasagot yung mga text namin na tawag. Nag-aalala tuloy ako na baka nagkasakit ka. Hindi, sorry ah. Naging busy kasi ako sa trabaho ko eh. Nagtatrabaho ka na? Oo. Natanggap ako sa isang malaking bake shop na malapit dito sa lugar natin. Ba, himala. Ayaw mo na maglakwatsa? Nico, gusto ko nang magbago. Hindi man para sa nawala akong pamilya, kundi para sa sarili ko. At kina Tita Ofelia na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Ibig bang sabihin yan? Kalilimutan mo na rin ako. Kung ayaw mong kalimutan kita, baguhin mo na rin ang buhay mo. Dahil ang gusto kong pagkatiwalaan ng puso ko ay isang lalaking responsable. Wow! Ang ganda nitong napili mong beach, pinsan. Buti, dito mo naisipang celebrate ang birthday mo. Oo, gusto kong maging iba naman ang celebration ng birthday ko, Kuya Ricky. Bay, iba nga ito. Dahil picnic at swimming ang gagawin natin. Maganda pa sa katawan nito. Totoo yun, Reden. Pasasalamat ko na rin po ito sa inyong lahat. Kuya Ricky, Tita Ofelia, Tito Reden. Dahil tinulungan niyo po akong makaya ang masakit na pagsubok na dumating sa buhay ko. At ngayon nga, ito ako, graduate na sa college at may maliit ng negosyo ng pastries. Nagawa mo yan dahil sa sipag, tiyaga at determinasyon mo. Tama si Itay. Pero lahat yon ay mga kasangkapan lamang. Dahil ang tunay na tumulong sa iyo ay ang Panginoong Diyos. Kaya sa Kanya natin ibalik ang lahat ng kapurihan. Walang matamis na kabiguan. Lahat ito ay may dulot na kapaitan. Ngunit kung ito'y mapagtatagumpayan lamang, makakamit pa rin ang kaligayahan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Jenaline de la Cruz, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Special Sound Effects, Jerry Mutia, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar, Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Sabi niya, tanggap daw niya ang mga nakaraan ko. Mapalad ka, pinsan. Pero natatakot talaga ako. Hindi pa madaling kalimutan ang mga nakaraan ko. At nakita kong buhay ni inay kay Itay. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga lalaking hindi naniniwala sa kasal. Ang nakalulungkot, may mga babae na rin nagtataglay ng ganitong paniniwala. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Australia sa ating dunang sa kanyang panahon. Roger,
Bakit base na base ka? Wala ka na pasok sa office ngayon ah. May pupuntahan kami ng barkada ko, Australia. Hindi na naman pala kita maisasama sa pagdalaw ko kina Tia Linda mamaya. Pasensya ka na ha. Nakapangako ako sa mga kaibigan ko na sasama ako sa kanila. Napapadalas na yung paglabas ninyo ng barkada mo. Samantalang ako, hindi mo malang maipasyal. Bago tayo nagsama, nagkasundo na tayo na walang pakialaman pagdating sa mga libangan natin. Bakit ngayon nakikialam ka? Huwag ka naman magalit, Roger. Ha? Nasabi ko lang naman yun eh. Dahil nagkukulang ka na sa akin. Makaalis na nga. Isira mo araw ko eh. Teka muna, Roger, sandali. Roger! Bakit ganyan ka na ngayon sa akin, Roger? Nagbago ka na ba? Mag-isa ka na naman, Australia. Kwan po kasi, Jalinda, may ginawa pong importante si Roger, kaya hindi po nakasama dito. May ginawa? O baka naman may lakad kasamang barkada niya. Ate Carmen naman. Kabisado na namin ang inayang ka-live-in mo, Australia. Kaya pwede ba wag mo nang pagtakpan? Nag-aalala nga kami ni Carmen. Bakit naman po? Baka masaktan ka na naman. Baka magkahiwalay din kayo ni Roger, tulad ni Arman. Kasi nararamdaman namin ng inay na para bang may problema ka sa kanya. Ate, Chang, mas mabait naman si Roger kaysa kay Arman. Si Arman nananakit, kaya iniwan ko. Si Roger naman, sa 2 years namin pagsasama, hindi pa naman ako nasasaktan. Sana nga pabangkin, mali kami. Dahil ayaw din naman namin muli kang lumuha. Kung masaktan man ako, Chang, at least madali kong hiwalayan. Dahil hindi ako kasal. Hindi tulad ni Inay. Naturingang kasal nga sila ni Itay. Pero impyerno naman ang naging buhay niya. Nakalaya lang siya nung pumanaw si Itay. Australia, hindi pare-pareho ang kapalaran ng tao. Yan sana ang lagi mong isaisip. Hindi. Sabihin mo, hindi totoo ang sinabi mo, Roger. Sabihin mo! I'm sorry, Estrella. Mahirap naman kung magsisinungaling pa ako sa'yo. Pareho lang tayo mahihirapan. Pero bakit? Kinuha ko naman lahat para maging maligaya ka. Meron bang iba? Meron ba? Oo. At siya ang mahal ko ngayon. Kaya gusto ko sana maghiwalay na tayo. Ganun lang kadali sa'yo lahat. Estrella, huwag na nating pahirapan pa ang sarili natin. Di ba kaya nga hindi tayo nagpakasal para kapag nagkaroon ng problema, madali tayong makapaghihiwalay. Baka pwede pa natin itong ayusin, Roger. I'm sorry. Ginawa ko na yan. Sinubukan kong ibalik ang pagmamahal ko sa'yo. Pero ayaw na talaga. Kaya sana, huwag na natin pang pahirapan ang mga sarili natin. Hiwalay na tayo. Roger. Mahal kita. Mahal kita. Kung hindi pa ako nagpunta rito, hindi ko malalamang hiwalay na kayo ng Roger na yun. At may sakit ka pa. Bakit ganun, Ate Carmen? Bakit lahat ng mga minamahal ko, lahat ng mga kinakasama ko, nawawala sa akin? Sinikap ko naman maging mabuti sa kanila.
Dahil hindi silang itinakda sa'yo ng Diyos, pinsan. Ang hanapin mo kasi ay yung itinakda para sa'yo. Paano ko makikita yun? Estrella, baguhin mo ang direksyon ng buhay mo. At saka mo hingin sa Diyos yung lalaking para sa'yo. Hindi ko yun. At kapag natagpuan mo na yon, pinsan, huwag mo nang pakawalan pa. Magpakasal ka na. Kagabihin ni kamo kayo ni Estrella, Carmen? Opo, inay. Eh bakit? Sa kayo pupunta? Birthday ng isang kaopisina ko eh. May konting handaan po sa kanila. Sasama ko si Estrella, nay, para malibang naman. Ay, mainam naman yan, anak. Malay natin. Doon pala niya makikilala yung lalaking para sa kanya. Tama po. Abuti nga, nay, nakumbinsi ko siyang bumalik na uli dito sa atin eh. Ayun, masigla na siya uli. At nakapagtatrabaho na. Oo nga. Dahil sa muling pagbalik sa atin ng iyong pinsan, nakapag-move on na siyang madali. Isa na lang ang kailangang mangyari, anak. Ano po yun, ay? Ang mawala sa puso at isip ng pinsan mo, ang takot sa pagpapakasal. Sa bagay nga po, para magkaroon ng basbas ng Diyos, ang kanyang love life. Para sa'yo, Australia. Pasalubong na naman, Arnold. Ikaw talaga. Nag-aaksaya ka ng pera sa ginagawa mo. Aba, hindi ito pagsasayang ng pera. Mahal kita. At masaya ako sa ginagawa ko. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Australia, mula pa nang magkita tayo ng birthday ko, inalam ko ng lahat ng tungkol sa'yo. Kaya, kilalang kilala na kita. Arnold? Alam kong tungkol sa iyong mga nakaraan. Arnold? Bigyan mo lang ako ng puwang sa puso mo. Papawiin kong lahat ng lungkot mong naririyan. Pakasalan kita. Ano? Hindi pa nga kita sinasagot, ha? Kaya nga, sagutin mo na ako. Natatakot ako. Ayoko mangyari sa akin ang naging buhay ng nanay ko sa tatay ko. Miserable ang naging buhay ni inay. Natural sa buhay ng mag-asawa ang magkaroon ng problema. Pero naniniwala ako, kung ang Panginoong Diyos ang gagawin nating sentro ng ating pagsasama, kung sa Kanya tayo laging lalapit, mapagtatagumpayan natin ang mga problemang darating sa atin dahil ang Diyos ang tutulong sa atin. Australia, gabi na. Ay, bakit narito ka pa sa sala? Oo nga naman, pinsan. May trabaho pa tayo bukas. Hindi kasi mawala sa isip ko yung mga sinabi ni Arnold. Tama naman siya, pamangkin. Alam niyo, ang mga sinabi niya. Kuan, hindi sinasadyay narinig ko yung pag-uusap nyo. Kayo, nay, ha? Nakikinig kayo. Hindi ko nga sinasadya yon. Pero tama si Arnold. At hinahangaan ko ang kanyang pananaw. Matagal ko nang kaopisina si Arnold, nay. Alam ko na rin ang pananaw niya sa buhay. At masasabi kong mabuti siyang tao, pinsan. Ang sabi niya, tanggap daw niya ang mga nakaraan ko. Mapalad ka, pinsan. Pero natatakot talaga ako. Jalinda, hindi po madaling kalimutan ang nakaraan ko. At nakita kong buhay ni inay kay itay. Pamangkin, ilapit mo sa Diyos ang tungkol kay Arnold. Walang masama kung gagawin mo yun. Dahil ang bahay at kayamanan ay namamana sa magulang. Ngunit ang mabuting asawa ay sa Diyos nagmumulak.
Masaya ko, Australia. Dahil sa pagtanggap mo sa pag-ibig ko. Aaminin ko, Arnold. Kahit mahal din kita, nakadarama pa rin ako ng takot, pag-aalala. Ayoko masaktan muli. At ayoko rin matulad ako sa aking ina. Katulad ng pangako ko sa'yo, papawiin ko lahat ng lungkot sa puso mo. Kung gusto mo para maging panatag ka, magkaroon tayo ng devotional prayer. Devotional prayer? Oh, magkasama tayong dadalangin sa Diyos. Ilalapit natin ang tungkol sa ating relasyon upang kung para talaga tayo sa isa't isa, tutulungan niya tayo at gagabayan niya. Alam mo, hanga ako sa pagiging malapit mo sa Diyos. Siguro nga, ito ang kulang sa akin. Kaya parang walang direksyon ng buhay ko. Mas maganda ka pala kapag nakapantulog. Thank you talaga. Totoong sinabi ko, ang swerte ko nga, pumayag kang makasal na tayo. Mas maswerte ako dahil tinanggap mo ko sa kabila ng mga nakaraan ko. Alam mo, ibang-iba nga pala ang saya kapag ikinakasal. At sisikapin kong habang buhay kang maging masaya sa piling ko. Salamat. Salamat, Arnold. Binago mo ang paniniwala ko. Inalis mo ang takot sa puso ko. Australia. Happy wedding anniversary po, Inay. Itay. Salamat, Dennis, anak. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo nga pala, nasaan? Hindi pa sila darating? Si ate po, dinaanan lang po yung cake para sa inyo. Wow. Si kuya naman, nariyan na. Kinakausap lang po yung caterer na kinuha namin. Nakakatuwa naman ang mga anak natin. Sila pa ang gumasto sa handa natin, mahal. Oo nga, mahal. Regalo po namin sa inyo yon, Inay. Itay. Kayo ba ng nobya mo wala pang balak na pakasal? Gusto po muna naming mag-ipon. At paunlarin ang aming mga career. Tama yan. Ngunit huwag niyong kalilimutan na pahalagahan ang inyong gagawing pagpapakasal, ha? Tama ang tatay mo, anak. Tingnan mo kami. 30 years na, pero magkasama pa rin kami. Dahil pinahalagahan namin ang kasagraduhan ng aming kasal. Maging ang mga aral ng Diyos na aming tinanggap noong kaming mag-isang dibdib. Kaya naging matagumpay ang aming pagsasama. At ito, ang nais din naming inyong isabuhay. Makaasa ng kanyang patnubay ang magkabihag na siya ang ginagawang gabay. Magkaroon man ng suliranin, sila'y hindi pababayaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Phil Cruz,
Babes Angeles at Angelo Alcantara. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Masama pa rin ang pinasok mong trabaho. Bili pa naman kami sa'yo. Yung pala masama kang babae. Masama! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May mga taong dahil sa pagmamahal sa pamilya ay nagagawang isakripisyo ang kanilang sarili. Ganito ang naging karanasan ni Olive sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, kumusta na si Mang Nato, Olive? Ligtas na siya sa panganib, Rachel. Salamat sa'yo. Bakit sa akin? Dahil ipinakilala mo sa akin si Nestor. Kaya nagustuhan niya ako at tinulungan. Ay naku, bruha ka. Ikaw ang nagsakripisyo, no? Kaya wala kang utang na loob sa akin. Buti, hindi nagtanong si Glenn kung saan galing yung perang ginagastos mo. Ay naku, nagtanong si Myla. Sinabi ko na lang na pinautang mo ko. At babayaran ko sa'yo ng unti-unti kada sweldo ko. Ang galing talaga ng kaibigan ko. Naging bida tuloy ako. Ay, kain na tayo, Tay. Masarap tong mga dalang ulam ni Ate Olive. Oo nga, Itay. Sigurado marami tayong makakain. Nasaan bang ate ninyo nang makasabay na natin kumain? Kumain na raw po siya, Itay. Magpapahinga na lang daw po siya. Kasi masakit po ang ulo niya. Ang bait talaga ng ate ninyo. Lagi tayong naaalala. Ay, ako totoo po yan, Tay. Binigay na nga niya yung 1 week allowance namin ni Kuya Glenn eh. Mo. Para daw kahit mawala siya ng pera, naulan niya ng bigay para sa amin. Kaya kayong dalawa ha. Huwag niyong pasasamayin ang loob ng ate niyo. Mag-aral kayong mabuti. At huwag niyo siyang bibiguin. 2 weeks tayong mawawala? Bakit? Saan tayo pupunta? O hindi sa Baguio at sa Boracay, dear. Doon tayo magre-relax. Ganun ba? Oh, bakit parang nalungkot ka? Hindi ka ba natutuwa na makakapasyal ka? Bibili kita doon ng mga gamit mo. Pati pamilya mo. Ipamimili din natin para may pasalubong ka sa kanila. Masaya naman ako na makakarating ako doon. Kaya lang, iniisip ko kasi kung ano sasabihin ko sa kanila. Alam mo naman na lihim sa kanilang tunay kong trabaho. Pati na yung relasyon natin. Yun lang pala eh. Madali lang yan. Sabihin mo, isinasama ka ng boss mo para ipromote ang mga produkto ng kumpanya niya sa probinsya. Wow! Bongga ka talaga, girl. Ang gaganda ng mga damit at alahas na ibinibigay sa ni Nestor. Ang swerte mo talaga. Ay, ewan ko ba kung swerte nga matatawag ito. Bakit yung ganyan ang sinabi mo? Kasi alam ko namang mali ang pakikipagrelasyon ko sa kanya. Ginagawa ko lang ito upang matulungan ang pamilyang kumupkup sa akin at nagmahal. Kaya nga bilib ako sa'yo, Olive. Hindi lahat
makakaya yung sakripisyong ginawa mo. Lalo na, hindi mo naman kadugo si Namang Nato. Inampung ka lang nila nung maulila ka. Pero kahit ganun, tinrato nila ako ng mabuti at minahal. Sana lang, kung dumating ang panahon na malaman ni na Tatay Nato ang lahat, sana maunawaan nila ako at mapatawad. Siguro naman, Myla, hindi mo na ako kukulitin. Dahil sinamahan na kita sa paghanap ng materials para sa project ng grupo nyo. Ay, oo naman, Kuya Glenn. Kasi naman, yung mga kasama ko, hindi sila pwede ngayon. Ako yung naka-assign na bumili ng mga gagamitin namin. Kaya nga, kinulit kita na samahan ako. Nakakatamad kaya maghanap mag-isa. Dapat tinutularan mo ang sipag ni Ate Olive. Kahit nahihirapan, trabaho pa rin ang trabaho para sa ating lahat. Oo nga, Kuya. Kaya nga, nag-aaral ako ng gusto. Para naman may konsuelo si ate. Tama, para matuwa siya. Alam mo, Myla, naisip ko buti na lang kinupkup ni na itay at inay si Ate Olive nung namatay ang mga magulang niya. Nagkaroon tayo ng mabait at mapagmahal na ate. Ay! Oh. Sandali, Kuya. Ha? Tingnan mo yun, oh. Yung akbay ng matandang lalaki. Di ba si ate yun? Oo nga, no. Bakit ang sweet nila nung matandang yun? Tsaka, saan sila pupunta? Sundan kaya natin. Para masagot yung mga tanong natin. Ayaw namin kumain. Oh, himala. Ayaw niyong kumain kahit paborito niyong ulam ang dala ko? Wala kaming gana. Glenn, Myla, may problema ba kayo? Kasi hindi naman kayo ganyan dati. Ikaw ang problema namin, ate. Ha? Nagsinungaling ka sa amin. Ano? Hindi kita maintindihan, Myla. Akala namin promo girl ka sa isang malaking kumpanya na malinis ang trabaho mo. Oh, Yun pala, may sugar daddy ka? Glenn, nakita namin kayo sa mall, ha? Habang akbay ka ng lalaki na kasing edad na ni Itay. At sinundan namin kayo. Nakita namin ang lahat. Kaya hindi ka na makapaglilihim pa. Sorry, Glenn. Myla, paano mo siya nakilala? Sa bar? O ibinugaw ka ni Rachel? Siguro, inimpluwensyahan ka ng bar girl ngayon. Hindi totoo yan. Huwag kayong magalit sa kanya. Oo, tinulungan niya ako mapasok bilang escort girl. Pero ako ang nagdesisyon nun. Para maipagamot si Itay Nato. At gumaling siya. Masama pa rin ang pinasok mong trabaho. Bilib pa naman kami sa'yo? Yung pala, masama kang babae! Masama! Yung pala ang dahilan. Kaya ganyan na lang ang pag-iyak mo. Napakasakit, Nestor. Napakasakit ng mga sinabi nila sa akin. Uy, nabigla kasi sila. Pero pasasamba, maiintindihan ka rin nila. Pero ang gusto nila, umalis na ako doon. Ganun ba? O umalis ka na muna doon. Ikukuha kita ng isang magandang apartment. Yung magiging komportable ka. Mabuti nga yun para makapagsama na tayo. Pero Nestor, may asawa ka. At kahit anong oras maaari siyang bumalik ng Pilipinas. Hindi niya malalaman ang relasyon natin. Kahit na ibahay pa kita. Ayoko. Lalo lang magagalit sa akin ang pamilya ko pag ginawa ko yun. O anong gagawin mo?
Anak, pwede ba tayong mag-usap Tungkol po saan, Itay? tungkol sa Ate Olive niyo? Galit kami sa kanya, Tay. Samahan niya. Sinungaling siya. Pinapaniwala tayong malinis ang trabaho niya. Hindi naman pala. Gusto namin umalis na siya dito. Alam kong mali ang ginawa niya. Pero sana naman, huwag kayong maging ganyan kalupit sa kanya. Itay, kinakampihan niyo pa po siya. Hindi, Glenn. Kasasabi ko lang, mali ang ginawa niya. Ang gusto ko lang alalahanin niyo na nagawa niya yon dahil sa pagmamahal sa atin. Para maipagamot ako sa aking prostate cancer at upang makapag-aral kayo. Tay? Kung hindi niya ginawang sakripisyong yon, palagay niyo kaya, buhay pa ako mga anak. Kasi naman, Itay, Ang dapat nating gawin, tulungan siya magbagong buhay. Maaari naman ako magtrabaho. Magtitinda-tinda ako para kahit papano'y kumita ako. At kayong dalawa, mag-working student kayo. Ha? Gusto niyo magtrabaho kami? Oo, tayong lahat. Para hindi na kailangan pang gumawa ng masama ng atin ninyo. Maitaguyod lamang tayo. Oh, best friend, ito magiging kwarto mo paglipat mo rito sa bahay ko. Nilinis ko na to. Salamat, Rachel. Isa ka talagang tunay na kaibigan. Talaga bang tuloy na yung pag-alis mo kina Mang Nato? Oo. Hindi pa rin ako kinakausap ni Glenn eh. Galit pa rin sila sa akin. Si Tatay Nato lang ang kumakausap sa akin. Dahil yun sa nauunawaan ka niya. Mahal ko sila, Rachel. Itinuring ko na silang pamilya ko. At napakasakit sa loob ko. Ang gagawin kong pag-alis doon. Ay, sana naman mabuksan na isip niya na Glenn at Myla. Maunawaan nilang labag talaga sa loob mo ang pagpasok sa trabahong yun. Tatay Nato, saan niyo po dadali ng mga balot at itlog na maalat na yan? Ito, ititinda ko sa harap ng bahay natin, anak. Ho? Bakit po? Para kahit papano'y kumita ako. Katulong sa mga gastusin dito sa bahay. Malakas na naman ako eh. Ikaw lang itong ayaw akong pagtrabahuin eh. At ako naman, ate, Oh, magtatrabaho na rin. Natanggap akong call center representative sa isang kumpanya na malapit lang sa school ko. pati ikaw? Magtatrabaho, Glenn? Oo, ate. Para hindi mo na problemahin ang pag-aaral ko. At na makatulong din ako sa mga gastusin dito. Ate, ako rin. May trabaho na. Natanggap akong encoder. Magtutulong-tulong kami, anak. Upang hindi mo na kailangang isakripis ang sarili mo. May taguyod lamang kami. Tatay Nato. Ate, sorry sa masasakit na sinabi namin sa iyo, ha. Mabigla lang kami. Ngayon, nauunawaan ka na namin. Mahal na mahal ka namin, Ate Olive. Kaya gusto namin makapagbagong buhay ka. Sana sundin mo ang pakiusap namin. Salamat sa Diyos. At hindi na kayo galit sa akin. At salamat din sa inyo lahat. Mahal na mahal ko rin kayo. Hayaan ninyo. Ngayon, sisimulan ko na ang pagbabagong buhay. Huwag nating ipagkait ang ating pagmamahal sa taong nagsisisi at nagbabago. Pagkat kahit ang Panginoong Diyos, sila ay binibigyan ng pagkakataon, muling inaalalayan sa Kanyang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Siguro nga dahil sa akin kaya nagkaroon kayo ng sakit. Pero inalagaan ko kayo.
Hindi ako nagkulang sa inyo. Minahal ko kayo ng higit pa sa buhay ko. Handog ng DZRH ang dula. Ensu Tiempo. In His time. Sa kanyang panahon. Hiram lang ang buhay. Kaya dapat pahalagahan. Sino mang magpakasakit ay ginagantimpalaan sa kanyang kadakilaan. Sa kanyang panahon. Sa kanyang panahon. Kapag may simula, may wakas. Maraming maaaring maganap. Mga bagay na hindi natin inaasahan. Ito ang hiwaga ng buhay. Sa bawat yugto, may masama at kabiguan, pangulila at kalungkutan na tila walang katapusan. Panginoon, laan akong magdusa sa kasalanang nagawa. Nagsusumamo po ako sa inyo. Akayin niyo ko sa tamang... Mananaigang matuwid, mangingibabaw ang kaligayahan, at maghahari ang kapayapaan. Dahil walang mahirap, walang mayaman, lahat ay pantay-pantay sa kanyang panahon. Mark, anak, bakit nangyari sa iyo to? Oh, Diyos ko, bakit niyo hinahayaan to mangyari sa mga anak ko? Masakit po yung biglaang pagkawala ni Kuya Mark. Pero kailangan po nating magpakatatag. Jim, nagdurugong ilong mo. Oh, Diyos ko, anak, sandali, may imbim po. Ito yung imbim po. Punasan mo yan. Ayan. Anong pakiramdam mo? Ha? Nahihilo ka ba, anak? May kumikirot ba sa katawan mo? Ma, ayos lang po ako. Nagdugo lang po ang ilong ko kasi medyo mainit po dito sa sementeryo. Oh, sige na. Halika na. Umuwi na tayo. Total, kanina pa nailibing ang kuya niyo. Ako na magtutulak ng wheelchair mo, Jim. Salamat, Kuya Ted. Tayo na po, Ma. Sa totoo lang, mga bata pa lang kayo, nangangamba na ako para sa kaligtasan niyo. Alam ko na may kakaiba kayong sakit. Nang mapansin ko na kapag nagkakasugat, matagal ang pagdurugo para hindi gumagaling. Bukod sa madalas ko pa yung makitaan ng mga pasa at pamamaga sa buong katawan niyo. Kaya ginawa ko lahat ng klase ng pag-iingat para hindi kayo maaksidente at masugatan. Pero nahandong pa rin yung kaba sa dibdib ko. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Mag-iingat po kami palagi ni Kuya Ted. Pasensya na sana kayo kung nagiging mahigpit ako. Ayoko lang na mawala kayo sa akin. Kapag may nawala pa sa inyo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Yan, sandali, ha? Ayan. Napalitan na kita ng damit. Ano? Gusto na pakiramdam mo? Patuloy pa rin po sa pamamaga yung mga siko at tuhod ko.
Parang mas dumami pa po yung mga pasa sa katawan ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Mawawala din yung mga pasa at pamamaga sa katawan mo. Basta nandito ko para alagaan ka, anak. Salamat po, Ma. Kahit na malalaki na po kami, inaalagaan niyo pa rin po kami. Basta palagi niyong tatandaan ng Kuya Ted mo. Hanggat nabubuhay ako, aalagaan ko kayo. Ma, nandito po si Papa. Ditas, pasensya ka na kung hindi ako nakarating sa libing ni Mark. Buti naman napadalaw ka, Manoy. Kumusta na kayo, mga anak? Ayos lang po ako, Pa. Si Jim naman po, ayan, no? Kahit ganito po ang kalagayan ko, kaya ko pa po. Huwag po kayong mag-alala ni Mama sa akin. Ditas, kung papayag ka, palagi ko nang dadalawin ang mga anak natin. Gusto kong tumulong sa pag-aasikaso mo sa kanila. Okay lang naman sa akin yon, Manoy. Pero ang tanong, okay ba yun sa pamilya mo? Oo. Nasabi ko na kay Ophelia at pumayag siya. Alam ko, marami akong pagkukulang sa inyo. Ted, Jim, pero sana, hayaan niyo akong makabawi sa inyo, mga anak. Ditas, magkape ka muna. Salamat, Manoy. Nasabi mo na ba sa mga anak mo ang tungkol sa sakit nila? Oo. Nasabi ko na yun sa kanila. Pero hindi lahat ng detalye. Tulad na lang ng sa akin nila nakuha yung sakit na nagpapahirap sa kanila. Manoy, ayoko kasi na sisihin nila ako. Hindi ka naman siguro nila sisisihin. Wala namang may gustong magkasakit ng ganon. Namana ko yung sakit na yun sa tatay ko. Yun nga lang, mga lalaki lang ang naaapektuhan ng hemophilia. Walang kaso sa mga babae pero naipapasa nila ang sakit na yun sa mga anak nila. Kapag nalaman nila na ako ang dahilan ng paghihirap nila, baka maging abot hanggang langit ang pagsisisi nila na ako pa ang kanilang naging ina. Huwag mong isipin yan. Hindi ka kailanman nagkulang sa mga anak mo. Inalagaan at minahal mo sila. Naging mabuti kang ina sa kanila. Kaya walang rason para sisihin ka nila sa kung anuman ang nangyayari sa kalusugan nila. O, Ted, saan ka na naman pupunta? Diyan lang po sa labas, sa mga tropa. Labas ka ng labas. Paano kung maaksidente ka sa labas? Malaki magiging problema natin. Mag-iingat naman po ako. Hindi, ayoko, hindi ka lalabas. Alam ko po kung paano ingatan ang sarili ko. Kaya pakiusap, itigil niyo na pagtrato sa akin ng bata kasi 22 anyos na ako eh. Ako naman anak, concerned lang ako sa iyo. Ayoko lang na may mangyaring masama sa iyo. Papayagan ko naman sana kayong lumabas kung wala kayong sakit ni Jim. Dahil ba may sakit kami kaya ikukulong niyo na lang kami dito sa bahay? Manaman, for once, huwag niyo akong pigilan sa gusto kong gawin. Kung anong gusto kong gawin sa buhay ko. Hayaan niyo po akong magdesisyon para sa sarili ko. Gusto ko namang maranasan mamuhay ng normal. Huwag niyo naman sanang ipagkait sa akin yun. Naman, anak, huwag mo naman sana masamain yung pag-aalala ko sa inyo. Kung mamamatay ako dahil sa paglabas ko, yun na yun. Wala tayong magagawa dun. Besides,
Mamamatay din naman kami ni Jim. Huwag ka magsalita ng ganyan! Hindi mo lang alam kung gaano ako masasaktan kapag nawala pa ang isa sa inyo. Ma, please, tama na po. Alis pa rin ako ng bahay. Desisyon ko po yun. Bahala ng Diyos sa akin. Ma, bakit po kayo umiiyak? Gising ka na pala. O anak, anong pakiramdam mo? May masakit ba sa katawan mo? Ayos lang po ako. Nalulungkot lang po ako kasi umiiyak na naman po kayo. Please, Ma. Lakasan po ninyo ang loob niyo. Hindi ko kasi may uhasang umiyak. Lalo na kapag nakikita kita sa ganyang kalagayan mo. Pero kapag nakikita ko po kayong umiiyak, nawawalan po ako ng lakas ng loob. Ma'am, ayoko po nasasaktan kayo. Dahil sa akin, kaya kayo nagkasakit ng ganyan. Ano pong ibig mong sabihin? Yung sakit nyo, hemophilia ang tawag dyan. Namanan nyo yun sa akin. Magagamot pa po bang sakit namin? Patawarin mo po, anak. Pero walang gamot sa sakit na naipasa ko sa inyo. Ganon. Kayo pala may kasalanan. Kaya nagkasakit kami ng ganito. Ted! Anak! Kuya Ted, huwag mong sisihin si Mama. Wala siyang kasalanan. Kundi dahil sa sakit na yan, edi sana hindi tayo nagdurusa ng ganito. Kung bakit ba kasi kayo pang naging nanay namin. Ted! Sana hindi na lang ikaw ang nanay namin. Para hindi kami nabubuhay ng miserable. Kuya Ted! Hindi ko kagustuhan na magkaroon ng sakit na hemophilia. Naman ako ito sa tatay ko, sa lolo nyo. Pero hindi nito naapektuhan ang mga babae. Ang mga lalaki lamang ang pinahihirapan ng sakit na ito. Ang malas naman namin kung ganun. Huwag kang magsalita ng ganyan. Oh! Siguro nga dahil sa akin kaya nagkaroon kayo ng sakit. Pero inalagaan ko kayo. Hindi ako nagkulang sa inyo. Minahal ko kayo ng higit pa sa buhay ko. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin na makita kayo sa ganyang kalagayan. Ma, tama na po. Huwag na po kayong umiyak. Ma, ayoko matulad kay Kuya Mark. Ayoko pang mamatay. At gusto kong mabuhay ng normal. Hindi kayo mamamatay! Kung makikinig kayo sa akin. Kailangan niyo makiisa sa akin, mga anak. Kailanman, hindi ko kayo ipapahamak! Ted? Anak? O bakit hindi ka pa bumabangon? O bakit ka umiiyak? At saka bakit puro dugo yung damit mo? Ma, tingnan niyo po ang mga tudat sa akong namamaga. Diyos ko. Sinubukan kong bumangon at tumayo pero napakasakit po. Nagdurugo din pong ilong ko kanina. Huwag ka na matakot, anak. Pagdating ng papa mo, dadaling ka namin sa ospital.
Merong severe hemophilia B ang parehong anak ninyo, ma'am. But don't worry. May mga therapy tayo na pwedeng mabawasan ang epekto ng sakit sa katawan ng mga anak ninyo. Dok, kahit ano pong therapy yun, gawin niyo na po para sa mga anak namin. Pero, magkano po bang aabutin sa therapy? Ditas, kahit magkano pa yan, handa ako magbigay para bumuti lang ang lagay ng mga anak natin. Huwag mo nang isipin ng pera. Ako nang gagawa ng paraan. Dok, kumusta na po ba mga anak ko? Pareho na po silang nagpapahinga. Pwede niyo na po silang puntahan ngayon. Salamat, Dok. Ted, anak, eto na yung pagkain mo. Kumain ka na. Ma, sorry po. Patawarin niyo po ako kung sinisi ko po kayo dati. Sa sakit namin magkakapatid. Pinagsisisihan ko po kung hindi ako naging mabuting anak sa inyo. Anak, pinatatawad na kita. Hindi man tayo nagkakasundo paminsan-minsan. Pero alam kong isa kang mabuting anak. Naiintindihan kita kung gusto mo magkaroon ng normal na buhay. Na-realize ko na may mali din ako. Sa sobrang takot ko na mawala kayo ni Jim sa akin, kaya diniktahan ko ang mga buhay niyo. Hindi ko kayo hinayaang magdesisyon para sa inyong sarili. Pero magbabago na yun ngayon, Ted. Ma, salamat po sa lahat-lahat. Kundi dahil sa pagmamahal niyo. Siguro, baka matagal na kami sumuko ni Jim. Mahal na mahal po namin kayo. Buti naman, Ditas. Naisipan niyong umuwi ng mga anak mo dito sa probinsya. Nako, Mila. Nami-miss ko na kasing pumunta rito. Lalo na yung pagpunta rito sa Dalampasigan. Tignan mo yung mga anak mo, oh. Mukhang masaya silang pinagmamasdan yung paglubog ng araw. Pero nalulungkot lang ako ng konti. Dahil pareho na naka-wheelchair si Ted at Jim. Pero Mila, umaasa pa rin ako na isang araw. Papakinggan ng Diyos sa mga dasal ko. At gagaling ang mga anak ko. Oy, gusto mo isamahan mo na yung mga anak mo. Babalik naman ako sa kubo para magluto ng hapunan. Oo, sige. Salamat, ha? Pinatuloy mo kami sa bahay mo. Ay, wala yun. O, sige na, Ditas. Ma! Oy, mga anak! Ma! Samahan niyo po kami dito habang pinapanood ang paglubog ng araw. Smile naman kayo, Ma. Dapat masaya po tayo ngayon kasi magkakasama po tayo. Alam niyo, natutuwa ako na makita na pareho kayong masaya. Hindi po hadlang ang hemophilia para maging masaya kami ni Jim. At saka, alam naman natin na palaging nakagabay sa atin ng Diyos. Hindi po niya tayo pababayaan. Ma, mahal na mahal po namin kayo. At nagpapasalamat po kami dahil kayo po ang naging mama namin. Mga anak ko, sobra din ang pasasalamat ko sa Diyos. Dahil meron ako mga anak na mababait. Maswerte ako dahil ibinigay kayo ng Diyos sa akin. Mahal na mahal ko rin kayo, mga anak.
Hindi hadlang ang sakit para maging masaya at mabuhay ng normal ang isang tao. Basta manalig lamang tayo sa Panginoon at magpasalamat sa mga taong lubos na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Sa kanyang panahon.